Wally Bayola, Scandal. Noong Setyembre 2013, isang medyo malabo, maingay at madilim na video ang biglang lumitaw sa YouTube. Walang intro, walang paliwanag, basta isang kuhang halatang mula sa lumang phone camera. Sa video, makikita si Wally Bayola, nakaputing t-shirt na kalaunay magiging iconic sa alaala ng marami, kasama ang EB babe na si Yosh. At sa loob lamang ng ilang oras, kumalat ang link na parang apoy. Walang preno, walang pag-aalinlangan. Isang panahon kung kailan unti-unti pa lang natututunan ng mga Pilipino ang tunay na bigat at responsibilidad ng social media. Ang hindi inaasahan, hindi lang pagkalat ng video ang nangyari. Sunod-sunod ang meme, biro, pangungutya, at mga komentaryong walang konsiderasyon. Maging si Wally na tao lang rin, nagkamali at may pamilyang nasasaktan, ay binuhusan ng insulto na hindi karapat-dapat sa sinuman. Isa sa pinakamaaanghang ay mula sa showbiz columnist na si Jobert Sucaldito na nagsulat pa tungkol sa pamilya ni Wally. Pwede naman siyang kumangkang ng kung sino mang babae pero hindi ko ma-imagine na ibivideo pa niya ito. The fact na marami siyang anak at meron siyang asawa pero nagawa pa rin niya ito. Isang personalang banat na ganap nang lumampas sa hangganan ng maayos at makataong pag-uulat. Pagkaraan ng ilang linggo, sa gitna ng katahimikan matapos ang eskandalo, nagbigay ng paalala si Vic Soto. Mapagpatawad ang Pilipino. Isang panawagan na huwag nang pahabain pa ang galit. Lalo't humingi na ng tawad si Wally, nagpakumbaba at tahimik na naghanap ng paraan para makabangon. Ang aral na dapat nating dalhin mula sa panahong iyon, ang social media ay hindi laruan. Hindi lahat ng makita ay dapat ikalat. Hindi lahat ng issue ay dapat gawing biro. At higit sa lahat, ang mga taong nasa entablado, kahit puno ng tawa at saya ang kanilang mundo, ay mga taong may pamilya, may kahinaan at nagkakamali lamang din. Sa panahon ng napakabilis na impormasyon, mas kailangan nating piliin ang kabutihan, huwag nang ipakalat ang hindi magandang nangyari sa iba.